Tari, balot na balot. Pare, pinahirapan si nagbalot nito. It's a gift and it's a remembrance of someone we dearly love. Ay, talaga. Yeah. Hulo, Diba? grabe naman. Hindi buto. Hala, kay Mulan to. Ay, pinapayak talaga ako ni Ira. Yeah. We all know na ang laking part ng life natin simulan. Parang ayoko na talagang mag-vlog. Yeah. I know. Iyak na. Parang hinintay niya lang akong, tabihan siya matulog. Baka hanggang doon na lang hanggang doon lang sila pinahiram sa akin, ganun. Yeah. Totoo. Lagi ko lang sinasabi na mahal ko sila, ganun lang. Petmara Podcast. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay. Strikto. Take note. Dahil ang programang ito ay hindi basta-basta. Ginawa naming mas espesyal ang pagdiriwang natin ng buwan ng wika dahil sa Petmara, ang aming wika ay pag-aaruga. Hindi lang yan, dahil ngayong August, we also celebrate the Rainbow Bridge Remembrance Day. This is the Season 3, Episode 5. At dahil ang dami niyong mga story suggestions at natutuwa kami sa sobrang dami ng mga palong-palong mga comments ninyo at nagustuhan talaga ninyo yung mga podcast episodes natin, mas sumahaba pa to at mas nagiging engaging siya. Therefore, this is a special episode at wala nang mas espesyal sa guest natin for this episode. Yes! She is the ultimate fur mom, the number one pet content creator in the Philippines. That is true. At the same time, she is my friend, my good sister, ang pinakamatangos na ilong ng Pilipinas. Wala nang iba ang nag-iisang Alan K. Ay! Sorry! Firmam K pala. Firmam K. Pwede pa cut yun? Hoy, very excited kami. Oo As nga. in. Ako excited din ako kasi ngayon, first time ko mag-podcast. Clearly. Si Firmam Kai is one of our ambassadors as well. And na-mention mo sa akin minsan na parang, gusto ko rin mag-podcast ng ganyan. Sakto itong buwan na to. This is the Rainbow Bridge Remembrance Day. Kapag sinabing Rainbow Bridge Remembrance Day, anong nasa isip mo? Papaiyakin agad. Papayakin talaga agad. Papaiyakin agad. Siyempre sila Mulan. Alam mo, this is very special talaga na dahil alam mo, ang daming mga yung kulto mo. Yung kulto ni Karen, just so you know. Kapag isang comment mo lang, like example, lang ako gusto, kasi kaibigan ko siya alam mo yun. Mag-comment ka lang talaga ng isang comment mo lang. Gusto mo yung biroan ninyong dalawa na parang kumbaga, sanay tayo mag-okrayan. Okray nating dalawa. Tapos, may parang nag-posting ka, kinain mo, ganyan, yung nalaglag na pagkain. Nag-comment ako doon, sabi ko, Shih Tzu ka talaga. Nag-comment si Karen, ka talaga. So parang yung mga okrayan namin, tapos inaway ako ng mga followers niya. Kaya warning lang po magkaibigan po kami. Ay hindi naman warning. Warning of course kasi may mga okrayan kami dito. So parang at your own risk yung pakikinig dito. Kaya rated SPG. Huwag niyo siya Pero awayin. huwag niyo kong awayin, okay? Nandito yung baby ko, ayan. Also, i-acknowledge lang natin, nandito pala ang ating fur Coco. baby na Coco. Boss Coco, pakita Halika ka sa dito. camera. Boss, dito ka, boss. B-boy. Boss, dito ka, boss. Halika dito, Coco. Boss, ay, yung Ay, dito pinakinggan. na lang daw siya. Halika dali. Well, hindi naman ako yung ina. Ayan. Ayan. Shower out naman sa ating boss Coco dyan. Hi daw po, sabi ni Coco.
Kumain siya eh. Oo, kinain yung pagkain ni Biko. Kinain niya yung Ito pagkain yung ng apo niya. Pagkain ng apo niya. Ayun pala, eto pala, apo to ni Coco din, yan. Introduction pa lang naman so pwede pa tayo magchikahan, Oo. di ba? Ito, ito yung nakasurvive sa Parvo. Sa Parvo, yung Siyempre, mga babies na nagka-Parvo. ito yung mga panahon yung unang taon nating nagkakakilala. Oo. Tapos yun yung mga panahon na biglang dumami yung Parvo cases sa bahay ninyo. Kasi yung kapitbahay namin, meron. Mm-mm. So, parang nadala sa bahay. Ay, ganun yung nangyari. So, si Biko, siya yung one of the survivors. Yes. Tapos, ano na yun yung mga panahon na yung kwento ko lang, chika-chika lang. Yung mga panahon na yun, before tayo mag-deep dive into the story, yung mga panahon na yun, parang, ang dami-dami ninyong mga parvo cases, tas they survive. And then, sabi ko, it's about time, I think, kasi wala pa akong fur baby noon eh. Wala. Si Bembem ang first fur baby ko. Tapos yung mga panahon na yun, I think it's about time, ready na ako, like, financially ready na rin ako sa mga responsibility that time. And then, nag-usap tayo noon, sabi ko, gusto ko na ako mag-adopt ng isa. And then, Biko is the one Kaya who chose me. pinapunta kita sa bahay kasi pinili ka talaga niya. Oo, yung diba, ang kulit-kulit nilang lahat. Pero si Bembem yung tinignan niya ako, no? Lumapit talaga siya. Oo. Parang nag-wiggle-wiggle agad Oo. yung thing. I love you and thank you. Ito ngayon pa lang nagpapasalamat na ako na meron akong fur baby, meron akong Bembem because of Kamukha you. ni Coco. Kamukha. Kamukha Babaeng ni version ni Coco. Look. Pakita mo si Coco dali. Pakita si Coco. Pakita natin dali. Yan dito sa main cam. Ha? Apo. Magkamukha talaga sila. As in, magkamukha. Girl version ni Coco. And that's Girl why version ni napakaswerte ko. Coco yan, Ayan. O sige. Deep dive into the topic. Are you ready? Hindi. Ayan, sige. Hindi ako ready sa'yo. Bakla pa lang talaga tayo nagiinuman dito. Chika-chika lang talaga. Tagay. Sige, chika. Tagay! Tagay. Panongga ko to si Karen, sabi ko sa inyo. Ayan. Sige, hawakan ko lang to. Before tayo mag-start, a little bit of fast talk with Girl Abundang. May papasok pala. Di ba? Ganito dito. Sige. Fast talk. Wet or dry? Seryosohin mo kasi. Wet or dry? Wet, syempre. Wet food. Wet food, tama. Balbon or trimmed? Balbon. True, balbon. Umaga or gabi? Gabi. Kiss or hug? Both. Ay, tara. May dalawa, di ba? Eto. Beat or treat? Treat. Yes. Top or bottom? Pwede both. Taray, Versace. Clingy or touchy? Clingy. True. Nayuyugyog or niyuyugyog? Nayuyugyog? Kung pagkain ka ng mga aso, ano ka? Ano ba? Feeling ko ano ka? Canned food pala. Pang-aso nga. Pero Pang-aso nga ni ako feeling ko canned food ka kasi malansa. Saya, di ba? Complete the sentence. I am Firmam Kai and I am. Ang hirap. Hirap. Kung ako sasagot nun, you are Firmam Kai and you are a certified Firmam. Kasi ako humble chat. Wala ko. Oo, siguro yun. You are Super a certified. mom. You're a super mom. Ulitin natin yon. Complete the statement. I am Firmam Kai and I am. Super mom. Ng mga Yes. batuta, syempre. Ayan. True. Sobrang love na love ko yung mga yan. Hindi pa yun yung interview Wala pa ba? Fast talk pa lang. Fast talk pa lang yun. Okay, ready. Ngayon, simulan natin ang story. Paano nagsimula ang lahat, Firmam Kai? Paano nagsimula? Paano yung sa trending moments? Like, paano ka naging Firmam Kai?
Actually, ano lang yan eh, parang trip-trip lang ba? Kasi patapos na yung pandemic, na syempre yung pandemic, di talaga lumalabas ng bahay, nandun lang kami sa loob ng bahay talaga nila Coco. Tapos, napag-isipan, syempre yung time na yon nagtitrending talaga yung, pwede ba sabihin TikTok dito? Oo naman. Yung TikTok, Oo. yun, nagtitrending talaga nga, di ba? Yung laging ginagawa ng mga tao. So, ginawa ko, si Tita Kelly, Oo. si Tita Kelly talaga nagpa-trending sa amin. Kasi si Tita Kelly, inaalagaan niya yung anak ni Malia, inaagaw niya yung mga baby. Tapos, binidyohan ko lang siya, tapos pinost ko lang, hindi ko alam na parang 400k Yeah. views yun. Views, yeah. Ngayon, parang nag-comment na, anong nang ginagawa ni Tita Kelly? Kaya naging Tita Kelly ang tawag sa kanya ng mga tao. Kasi nga- anak siya ni Carrie. Hindi, magkapatid sila ni Carrie, pero Yeah. ang inaalagaan niya, yung anak, si Kisses, anak ni Nana. Oh my God. Kaya siya naging Tita Kelly. That's Ang the tawag. story pala kung bakit siya naging Tita Kelly. I thought naging Tita Kelly siya kasi chismosa siya. Hindi. Una-muna talaga, Tita Kelly lang talaga. Parang kailan lang namin na yung pagiging chismosa ni Kelly, yung Oo. laging nakasilip Marites. sa Oo, Oo. kaya naging Marites din Naging tawag sa Marites. kanya. Pero siya talaga ang nagpa-trending sa Yeah. amin. But first, dahil na-mention mo si Kisses and mention ko rin si Carrie, let's remember them. If you've been following Fermam Kai way before, they are the OG. OG talaga sila. Grabe yung nila, ba? Yung Impact sa tao. grabe yung impact sa tao na yung pagiging mata ni Carrie, Oo. ni Tita Kelly. Ni Tita Kelly. Color brown. Tapos siya yung first time ko na napagpasok ko sa bahay, no. Taba pa. Ang taba pa. Tapos galit sa akin. Siya yung una bago magalit sa akin, si Mulan. Simulan, oo. Feeling ko ginaya siya ni Mulan. Sila eh. Din sila eh. Parang kung ano yung gagawin. Tandem. Oo, parang sila kasi talaga yung mga OG. Yeah. Sila Carrie. Sila talaga yung mga nagpasikat. Si Carrie, kailan lang yan din talaga natutong sumayaw. Sumayaw. Pero si Kelly talaga ang unang-unang nag-trending sa TikTok. Mhm. Yung doon pala siya nagsimula. Inaagaw lang ni Tita Kelly at inaalagaan niya. Inaalagaan niya. Siya ang nagpapadede. Yeah. Kahit wala naman siyang gatas. Ganon. So cute. Siya talaga ang nag-trending. Tapos naging curious na sila. Oo, tas comment sila, tas sasagutin ko na. Yeah. Tas hanggang sa... May continuity na siya ng Oo. story. Tsaka ang tawag dito, yung mga ginagawa lang namin sa bahay, kung ano yung mga ginagawa ko sa kanila sa bahay, yun lang yung video namin. Kaya parang sigurong nagustuhan ng mga tao kasi nga, parang raw video Raw, lang siya. yeah. Walang editing. Yeah. Ano lang talaga, kung ano yung video, kung ano yung ginagawa nila, post na agad. Yeah. Parang ganon. They loved it. It's to? Organic baga. Organic. Unscripted. Unscripted. True. That's why people love you really kasi they know that it's really organic. What's happening is unfiltered and Kung ano yung pag-alaga sa mga batuta, kung Yeah. ano yung mga nangyayari sa kanila, Yeah. hindi ko talaga tinatago sa kanila. Lahat talagang kinukwento ko sa kanila. True. Para magkaroon din sila ng, knowledge. knowledge. Yeah. True. Kung yung Kung paano, expertise mo oo. bilang isang fur mom sa pag-aalaga sa kanila. Oo. Naano ko lang din yun. Bigla ko lang naisip yun, dahil may mga yun ko na lang. Kasi Kai yung palayaw ko talaga siya. Yeah. So sabi ko, Fur Mom Kai na lang yung pangalan nung nung So that's where it all started. Oo, kasi, Fur Mom Kai. Oo, kasi Karen talaga yung real name ko, Yeah. guys. Pero yung palayaw ko kasi Kai talaga. Mm-mm. Kaya yun. Hindi ko alam na magbo-boom yung Fur Mom. Kailan pumasok si Coco? Kasi di ba we all know na pinakasikat talaga si Coco. Si Coco ngayon. Kasi si Coco sa bahay, para talaga siyang tao kahit nung baby siya. Mm-mm. So, si Coco, parang tinry ko lang siya i-video na, Biboy, wag mong kakainin to ha. Yeah. Hindi ko alam na matututunan niya agad. Parang wala kasing train yun. Yeah. Kumbaga, on the spot, sabi ko, Biboy, iwanan ko to. French fries pa ng McDo yun. Sabi ko, Biboy, wag mo kakainin to ha. Bawal Yeah. sa'yo yan. Yeah. Bumaba ako ng hagdan kasi maliit lang yung room namin dati. Talagang nandun lang kami. Tapos, pagbalik ko, hindi niya kinain. So, doon nagsimula si Coco makilala na, Yeah. tas lahat ng video niya gusto nila, sige nga, try mo nga na subuan. Yeah. Hanggang sa, siya talagang pinaka-nakilala. That's where lumabas yung pinaka-trending video mo na kasama si Pare. Si Pare, oo, si Pare. Na yung pinakain nyo ng treats, tapos iniwanlas yung nilatag mo siya sa bed. Tapos, I think marami na sila nun nasa bed sila nun. Tapos parang, mga bata, walang kakain nito. Tapos iniwanan nyo napakatagal. Oo. Ang tagal nyo silang iniwan, pero walang kumain. Parang yan kumbaga nagsimula kay Coco, tapos nung sinama ko na silang lahat, Yeah.
parang They natutunan. copied. Oo, nakopy na nila yung ginagawa ni Coco. Hanggang sa lahat na sila. Galing. Natuto na talaga sila ng ganun. Or sa tingin mo, nakopya or meron ka talagang sinasabing dog whisperer? Oo, baka Shih Tzu ako dati. Feeling ko talaga. Kasi hindi ko din alam kasi talaga, Ira, kahit yung pagsayaw ni Kari, Yeah. mga ganyan, bigla-bigla lang lumabas yung mga talent nila. Yeah. Parang magpapapansin sila sa Yeah. akin na ako naman pansinin mo, ganun. So, di ba si Kari din, nag-trending din Yeah. talaga siya sa sayaw. Sa sayaw. Kasi akala nila may treats akong hawak. Yeah. Pero hindi nila alam pag sinabi ko kay Karing sayaw, Yeah. sumasayaw talaga siya ng walang treats. Ang galing eh. Yung mga nagpa-follow na kay Firmam kay way before, as in makikita mo on cue. Walang treats kasi nakikita ko si Karen mismo, pumunta kami sa mga events before. So just so you know, magkasama na kami way before. Oo. Ganun siya Nagsisimula pa level. lang kami, guys. Nagsisimula pa lang si Karen, as in tumatanggap siya ng mga libre ng mga ex-deal. Mga ex Ganong dati. level kami, magkasama kami dati ni Karen. Ngayon, kasama ni before, Si si Kari. Sasayaw sila sa stage. Walang daladalang treat si Wala Karen. akong dalang treats. Pero pag sinabi na, kakausapin niya talaga, ano to? O, game, Kari, sasayaw tayo, game, Kari, ha? sasayaw tayo ha. Tapos, tala. That's the time sayaw bigla. Ganun yung bata. Wow! Favorite niya talaga ni Kari yung tala eh. Oo. Kaya parang nag-mark talaga yun nung nawala siya. Yeah. Pinapatugtog nila yung tala. Oo. Pero grabe yung impact ng mga bata sa'yo. Oo. Pero ang lala din ng impact ng mga fur baby mo sa mga tao. Ganun nila minamahal ng malala. Kumbaga ano sila eh, kumbaga hindi sila guys yung tricks, yung app, yung mga ganun. Yeah. Hindi sila ganun eh. Kumbaga, yung mga pinapakita kasi nila ay talagang pang tao. Kumbaga parang, paano nila ako naiintindihan? Exactly. Sa tingin mo, paano kayo nagkaroon ng ganong relationship na to the point na you never know, hindi mo naman talaga maiintindihan kung naiintindihan ka Oo, talaga diba? nila. Pero sa tingin mo, anong mga ginawa mong preparation? Ano yung mga ginawa mong effort para nagkaroon kayo ng ganong klase ng relasyon? Ako siguro talaga number one love sa kanila. Yeah. Tapos, kinakausap ko lang sila sa bahay. Parang natural na baby ko talaga sila kasi sa bahay. Parang, parang normal na hindi talaga sila dogs na ganaganong-ganon. Hindi. Talagang, baby, halika dito. Yeah. Bunso. Si Hershey nga, di ba? Bunso, Bunso. halika. Di ba? Ganon. Parang, may mga tawag talaga sa kanila na ano. So, siguro talaga number one talaga love. Tsaka communication talaga yung ano eh. Pero hindi ko rin talaga maintindihan. Kasi minsan may nagko-comment sa akin, bakit ako kinakausap ko yung aso ko? Pero parang hindi niya ako naintindihan. Sabi ko dun sa comment, baka Shih Tzu po ako dati. Kaya naintindihan nila ako. Ang galing, no? Parang maybe it's really your blessing kasi Oo. hindi lahat talaga may ganong power eh, na parang kapag kinausap mo, yes, of course, given yung love, mamahalin mo Oo, talaga oo. sila, kakausapin mo, pero hindi lahat ng fur parents like us nakapapasunod yung mga dogs. mga fur babies nila. Or, isa pa tong factor, maybe yung bloodline talaga ni Coco Coco ay magaling, napakatalino. Kasi, alam mo ito sa akin, kay si Bem Bem. Bem Bem. Oh my gosh! Pareho siya sa'yo na parang sa'yo ko narinig na kausapin mo sila na parang tao because they understand. Sinabi mo sa akin yon. That's the reason why nung inalagaan ko si Bem Bem, kausap ko siya na parang tao. So nagagalit ako sa kanya, naglalabas ko yung frustration ko sa kanya kapag may ginagawa siyang mali. Hindi yung pinapalo or whatever. Pero like, nagkausap ka na, mali yan Bem Bem ha? Pag sinasabi Papagalitan mo rin talaga. Oo, din kasi kailangan mo silang sabihin, pero doon ko nakuha sa'yo na kailangan mo silang kausapin talaga. Mag-build ka ng relationship sa kanila. Pero alam mo, ito talaga. Totoo na, iintindihan ko rin yung other fur parents na sinasabi nila, kinakausap ko naman, love ko naman, pero hindi natututo. Hindi natututo. Malaking factor talaga na ang galing din talaga naniniwala ako. Kasi kaibigan ka Matalino yung talaga si bloodline ni Coco. Coco, Oo, matalino. ang tatalino. Kasi yung sa akin, nagpapakita siya ng talent. Ginagaya niya adyot-adyot. Oh, ni Nana. Feeling ko, sabi ko, anak, saan mo nagagaya yung adyot-adyot na yan? kay Tita Nana. Kay Tita Nana, hindi niya kasi nakikita si Oo, Tita Nana hindi kasi na hindi naman nagtitiktok tong bata eh. Pero hindi ko alam, saan mo nakikita yung adyot-adyot, anak? May parang may hidden talent talaga Oo, sila. Basta, nag-adyot-adyot talaga siya. na ikaw for parents yung ano talaga, yung parang mailalabas mo talaga Oo. yun eh. Gaya si Ulo. Oo. Si Ulo namin, yung dati wala yung talent talaga. Sobrang Yeah. tamad. Yeah. Pero nung kinausap ko naman siya, winan-on-one ko siya, aba ngayon, manarunong na siya maganda So, carry mata. talaga. Carry.
Basta tiyaga lang talaga siguro Tiyagaan, talaga sa Hindi naman kasi magic yan na matututunan agad nila eh. Kailangan ng patience. Oo, pero si Coco guys, ewan ko talaga, para talaga siyang tao. Kasi hindi ko din tinrain yan yun sa ihi sa CR. Alam niya yung mga gano'n. Oo, true. Pupunta na, Coco, ihi ka na. Ang galing kahit wala nang maihi Kahit si Coco. sample, sabi mo lang, sampulan mo lang sila ng wiwi. Pupunta siya sa CR nga, angat niya lang yung paa niya, gano'n. Pero hindi siya iihi, gano'n siya. Parang tao talaga siya. Oh, I love you, Coco. Tsaka sa mga hindi nakakaalam guys, ano na yan, ano dati talaga si Coco, parang nag 50-50 na yan. Ayan, gusto ko malaman yan. Nag 50-50 siya. Yes, Pero sige. hindi pa kami nagbablog nun guys. Tapos nagkaroon siya ng parvo. Parvo. Parang lahat na yata, parang nagkaroon na siya sa liver, sa kidney. Parang tinamaan na din talaga. So, pinauwi na siya guys ng vet. Pinauwi na siya. Sabi, wala na daw pag-asa. Ang ginawa ko, tsinaga ko lang talaga yan sa bahay. As in, inalagaan ko na walang tulog. Kahit syempre malansa yun eh, di ba? True. Nakaiga ako sa kanya. Ayun, tapos isang araw, nakatulog ako. Paggising ko, parang kinakalabit na ako ni Coco. Tapos sabi niya, mama, tignan mo, kumakain na ako. Oh. Sobrang miracle talaga yung nangyari Grabe. kay Coco. Kasi sinuko na siya. Wala na dapat, di mo sinuko na ng vet. Pero May libingan na nilaban yan, mo pa. Ira. May libingan na siya. Oh. May libingan na siya noon. Kasi wala na lantang gulay na talaga si Coco. Tapos tingnan mo, binigyan siya ng yung pala may purpose pa si Coco. Magpapasaya pa pala siya ng maraming tao. Kaya pala siya ay naiyak agad. MMK na to. Uy! Naiyak agad. Thankful ako kay Coco, alam mo yun, na parang kahit ako mismo na like virtual lang na nakikita ko siya. I'm blessed nga na nakikita ko sa personal si Coco eh. Pero thankful ako na isa ako sa mga taong pinapasaya ni Coco. Imagine munti ka nang mawala yung bata. Sinuko na ng vet. Oo, sinuko na talaga yan. Alam ni pare yan. Alam ng mga tao yun na actually ng mga kasi hindi pa kami nag-start nun mag-vlog. Talagang everyday pumupunta kami ng vet para i-check siya or may inject sa kanya. Naka-dextrose kami sa tricycle lang. Yeah. Naka-tricycle lang kami, tas hawak-hawak ko lang yung dextrose niya. Everyday yun. Every morning pupunta kami doon, tas uwi siya sa bahay. Inaalayan ko pa ng itlog yan. Sa simbahan araw-araw. Yeah. Tapos isang araw talaga, bigla na lang, wala na kasi siya talaga parang suka, Yeah. dugo na talaga. Yeah. Ganun. Kaya sabi sa akin ng vet huwag kang mag-alaga ulit ha. Kasi sabi ko, sige po, uwi ko na lang po siya. Kasi gusto na siyang yung injectionan ng Yeah. anesthesia. Hindi yung yung ang tawag doon. Ano ba yun? Oo. Yung ang tawag doon euthanasia. Oo, yun. Yeah. Gusto na siyang iganon. Sabi ko, ay hindi po. Sabi ko, dun ko na lang siya sa bahay. Hayaan ko Yeah. siya doon. Kung mawawala siya. So, tabi ko. Oh. Imagine thank you kay Papa God na sinukuan na siya ng sinukuan na siya ng vet. Pero hindi mo siya sinukuan. Alam mo yun, parang I'm so really proud of you na parang ang dami mong mga ganong mga instances na ang hirap, we all know, ang dami-dami mong mga alaga na parang galing, ang hirap mag-alaga ng isa, pero hindi mo sinusukuan yung mga anak mo. And yun yung mga bagay na parang nakaka-inspire sa'yo na despite of sobrang dami nila, wala kang kahit sino mang sinukuan. Lahat sila nilaban mo. And thank you, Coco, for fighting kasi marami kang mga tao na napasaya. Marami kang fertito, fertita na mga napasaya at maraming nagmamahal sa iyo, bata. Live long, Coco. Yes. Live long. Tatanggal yung makeup ko. Nagsisimula pa lang talaga tayo. First segment pa lang. Alam mo naman ako, iyakin ako. Baba kasi I talaga know. ng luha ko, guys. Sige, next naman natin. It's about time. Meron lang kaming gift sa'yo. We want you to open it. Ay, talaga. Yeah. Thank you po. This is a Thank gift you, Pet Mara. before tayo mag-move on. Yeah. Para pahinayunin mo muna ako. Magpahinga ka muna habang nagchichikahan tayo. Taray, balot na balot. Para pinahirapan kasi nagbalot nito. It's a gift and it's a remembrance of someone we dearly love. Ay, talaga. Yeah. Hulo, Diba? grabe naman. Di buto? Hala, kay Mulan to.
Ay, pinapayak talaga ako ni Ira. Yeah. Sabi mo, wag akong umiyak kasi ang pangit ko nga. Tapos pinapayak mo ako. We all know na ang laking part ng life natin simulan. Ang dami nating hindi nakamove on doon. Oo, ang Oh, tagal grabe. niya tong sinuot dito kasi Sa pag mga nagsushoot kami, guys, ito lagi suot ni Lalan dito. Hala. at nandyan yung amoy Oo, panimulan. kasi hindi to nilalaban. Hindi to nilalaban. Ang galing ng pag-gift Thank you sa paiyak. We want you to keep that kasi yan yung mga Oo. yan yung bagay na laging suot din ni Mulan dito, and that also reminds us from Mulan. Ano ba yan? Bisit kaya pa. Ano pinaka-na-miss mo kay Mulan? Lahat. Ano ba, Ira? Grabe, Mino. Alam mo nung mga oras na yung nagbe-message ka sa akin na parang nakasurvive na si Mulan. We're very thankful. We've been really praying for Mulan. And you know, it's unexpected. Pero one thing for sure, mahal ng mga tao si Mulan at hanggang ngayon hindi pa rin nakaka-move on talaga yung mga tao. Lagi pa rin siyang pinupost na. Pinopost, totoo. Ay. Grabe. At saka never ako takot kasi ako talaga sa mga guys Takot ako sa mga masaktan ako, yung mga injection, yung mga Yeah. Pero nung nawala si Lalan, pinatatok ko talaga siya. Yeah. Siya talaga first tattoo. Totoo yan. Best friend ko kasi siya, di ba? Mm-mm. Hindi nga nawawala sa mga live namin dito, guys. Kahit anong trabaho ang gawin namin ni Ira, andun talaga lagi ito. Kasi nga, buntot ko siya, hindi siya kumakain pag wala ako sa tabi niya. Mm-mm. Kaya Sa tuwing kami dito, may mga events kami here, like may mga live selling kami. Si Lalan talaga ang kasama Number ko one magtinda. simulan Oo, talaga, Hindi alam talaga mo yun. pwedeng wala yan. Kahit pupunta tayo ng mga papasyal tayo. Pasyal. Magdadagat Tayong tayo. Baguio. Ay, hindi pwedeng wala si Hindi Lalan. pwedeng wala Mulan. At doon ko nakita na, grabe, sobrang mahal na mahal ni Karen si Mulan. Alam mo, one time, I remember, punta tayo ng Baguio. Nangangati si Mulan. Ngati lang yun. Nangangati si Mulan, hindi na mapakali si Karen. Umiiyak Madaling na ako. araw, bakla. Madaling Madaling araw. araw yon. Madaling araw, pinunta, naghanap ng vet si Karen, sila Karen doon sa Baguio. Para lang madala simulan agad dahil nangangati. oo. Nag-ano ka na agad doon, na remember, nagpa-CBC ka na agad. Blood chem, lahat talaga. Oo. Simulan nga yung simulan si Coco kasi 'di ba kahit mahal na mahal natin yung mga fur babies natin lahat. Meron talaga tayong parang favorite ba, kumbaga best friend. I agree. Ganon. So si Lalan talaga yun. Kaya nung nawala siya, iyakin niya. Parang talaga. Yeah. Tigilan mo na nga ako. Parang ayoko na talaga mag-vlog. Yeah. I know. Just so yun, ako na lang muna. Pero, nakita ko kung paano lumaban si Karen nung mga panahon na ang hirap na hirap siya because emotionally damaged siya because of Mulan's loss. Pero nakita ko doon ng mga panahon na yun na kahit hirap na hirap si Karen na kumilos. Sige, tayo pa rin ako. Sabi niya, laban. sige, di, laban ako kasi. Trabaho. Oo, kasi may mga iba pang mga batutan na umaasa sa akin. Kailangan nila ng Lahat naman sila, like Tita Kelly, Yeah. Carrie, lahat sila si Togo, Kisses, diba si Togo. Kisses. Diba, kumbaga, parang ginawa mo naman lahat eh. Yeah. Ginawa mo naman lahat eh. Pero baka hanggang doon na lang. Yun na lang lagi ko iniisip kaya lagi akong lumalaban ulit. Oo. Baka hanggang doon na lang yung hanggang doon lang sila pinahirang sa akin. Ganun. Yeah. Totoo. Diba, parang ang dami ko pinagdaanin. Tapos pinapaiyak mo ba ako? Ang dami ko na pinagdaanan. Pinapaiyak mo ba?
Basta ang dami kong pinagdaanan bilang isang fur parents. Pero, syempre, sa mga ano na yun, kumbaga, marami tayong natututunan. Totoo. Sa pag-aalaga, mas Yeah. marami tayong natututunan kung paano gagawin sa kanila. Wala naman kasing perfectong fur parents. Yeah. Kumbaga, kahit kahit anong alaga natin sa kanila, dumadating talaga sa point na nakakasakit talaga sila. Yeah. 'Di ba? Kahit anong gawin natin. So, ayun lang, parang kumbaga ang inaano ko lang sa mga kapwa ko for parents, hangga't nandiyan yung mga fur babies natin, kumbaga, 100% Ibigay. Totoo. Kasi hindi natin alam talaga kung hanggang kailan lang sila sa atin. Yeah. Kaya simulan, kaya hindi ako yung minong nawala siya, hindi ako yung nagwala ng sobra. Mm-mm. Hindi ako nagwala. Kumbaga, Yeah. nandun lang ako sa tabi niya. Nakahiga lang ako doon kasi sa mga hindi hindi na-confine si Lalan, pero kumuha ako ng kwarto. Kahit mahal yung kwarto isang araw. Kumuha ako ng kwarto para nandun ako mismo sa tabi niya. Habang siya ginagamot. Kaso, yun nga, lahat naman ginawa sa kanya eh. Even naman yung mga bets. Yeah. Kumbaga, iba't ibang bet na nga yung mga kinuha namin sa kanya. The best Kumbaga, of the best vets. the best of the best na talaga Yeah. siya. Pero wala eh. Baka gandun lang talaga yung buhay na meron. And you were very strong. I know that you're very hurt. Alam mo yun, Oo. sa nangyari. You felt devastated. Pero, nung pumunta ako sa bahay mo noon, nung yung day 1 na nawala si Mulan, I cried after kong umuwi. Kasi sabi ko, grabe yung ko kapatid ko. Alam ko na sobrang nahihirapan siya, pero hindi mo pwedeng iparamdam yun kasi Oo. si tatay. Oo. Alam mo yun, parang kailangan someone has to be very strong. Oo. Kailangan meron sa amin ang Oo. Na may isang mas matapang. malakas, may Oo. isang mas matapang. Oo, kasi mas matapang kasi ako. Kumbaga, talaga ako, may anxiety talaga ako, guys. Oo. Pero, kumbaga, pag nandyan na yung parang mas malakas ako eh. Mm-mm. Kumbaga, ako nga nagbabantay talaga sa kanila. Ako talaga nag-aalaga sa kanila eh. Pag may mga sakit sila, hindi ibang tao talaga. So, parang mas malakas naman yung loob ko pagdating sa mga aso ko. Mas nilalakasan ko yung loob. Siguro for the sake of people na hindi lang alam yung nangyari kay Mulan, ano ba yung pinaka nangyari kay Mulan? Actually, dapat sila kasi sabi ko sa'yo, di ba, kung pwede nga lang every month, na-check up si Mulan eh. Every 2 months nga lang na-check up sila Coco si Mulan lalo. Yeah. So, February, pina-check up siya kasi nga, pina-annual check up namin siya. Lahat puso, kasi nga, ipapakapo na sana ng March. Parang i-schedule na siya nung vet. Yeah. Ngayon, nakita nung February na meron siyang, parang may heart enlargement siya. Mhm. Pero hindi naman ganun kalaki. Pero sabi ng vet, bago natin ikapon, gamutin muna natin siya. Yeah. Kumbaga, anuin muna natin kasi syempre baka mamaya hindi magising yan. March! Di ba February lang siya Yeah. na-check? March! Nung February, wala pa, in-ultrasound siya. Clear. Yeah. Biglang March, pagka-check up namin, may peyometra. So, kailangan na siyang ano tawag dito, kailangan na siyang emergency operahan. Pero hindi muna namin siya pinaoperahan kasi parang sige, muna natin, hanap pa tayo ng kumbaga second opinion, third opinion. Pero peyometra talaga yung meron siya. So yun, madaling araw pinaoperahan namin siya. Agad-agad. Sa mataas na yun ha, kumbaga magaling na yun. Ngayon, nung na-operahan siya, successful. Sobrang That's the first operation, yeah. First operation yun. Yeah, kwento mo yung nangyari sa kanya na after the first operation. As in, talagang gising agad siya. Gising agad simulan. Sobrang healthy niya. Talagang kumakawag agad yung buntot. Tumayo agad. Kumain agad. Nung narinig niya yung boses ko, tumayo agad siya. Kahit na may tube pa siya. Basta narinig niya yung boses ko, tumayo na siya agad. Sabi ko, galing ni Lalan. So, kinabukasan pinauwi na agad siya Tapos napansin ko, after 2 days, bakit parang lumalaki yung tiyan ni Lalan? Siyempre ako, lagi ko nakakapayan Yeah. yung mga aso ko na yun, pag may mga bukol or mga... Sabi ko, hindi pwede, itakbo ulit natin siya sa vet. Kasi lumalaki yung tiyan niya. Kahit nakakaihi siya, lumalaki yung tiyan niya. So sabi ko, itakbo natin ulit sa vet. Tapos nung
in-ultrasound Before that, nagla-live ka pa nga eh. Oo, nagla-live Like, pa ako. nun. nakikita ko pa na nakahiga si Mulan doon. Tapos nagpapahid ka ng Oo, ointment. kasi nga magaling na nga yung Oo. tahi niya eh. Mm-mm. Kaya kampante na ako na Yeah. okay na si Lalan. Tapos, nung madaling araw ulit yon, dinala ulit namin siya sa vet. Nung in-ultrasound siya, parang nag-relapse. Hindi ko rin maintindihan, pero meron pang nakita ulit. Yeah. Ngayon, tinry siyang i-catheter, baka kasi sakaling, kumbaga, kasi parang kumbaga parang may infection din yung sa UTI baga. Yeah. Pero hindi, yung UTI na yun, dahil nga sa pyometra niya. Dahil na sa pyometra niya yun. Tapos, kinatheter siya, lahat, pinaano pa namin culture, para makita yung bacteria ba? Yeah. Bacteria, kung ano yung kailangan na gamot. Kahit na medyo talaga, Pricey, pinaganon talaga namin siya. Ngayon, hindi siya nawawala talaga sa kahit na anong antibiotic. Kahit na anong matataas na antibiotic, mga gamot, hindi siya makuha. Hindi niya mailabas. Mhm. Kasi nga, naka-close daw yung uterus niya. Sobrang tight ba? Mm-mm. Close pyometra. Remember yung pinapag-usapan Close last time? pyometra. Mahirap kasi talaga yon. Ngayon, kailangan na naman siyang dumaan sa second operation. Wala akong option kasi, kumbaga, nagsusuka na siya eh. Kumbaga, tumataas na yung infection. Mhm. So, kailangan gawin daw ulit yung second operation. Yeah. Siyempre, dasal ka na naman, ito na naman, kabado ka na naman. Pero, yun na lang kasi yung nakikitang option talaga. Kasi mataas na surgeon na yung nagtingin sa kanya. Kailangan talaga siyang buksan ulit. Kaya, pina-open ko siya ulit. Kasi wala nang choice eh, nalalaso na siya eh. Mm-mm. So, pina-open ulit, tinanggal. Nagising naman siya ulit. Nagising siya agad sa operation. Pero, hindi talaga na makuha yung infection. Ganon. Kumbaga, hindi siya talaga umaling hanggang sa sinabihan na kami ng vet na ganun nga na Pinagpe-prepare na kayo? oo, pinapaano na rin siya eh. Yeah. Sabi ko, hindi. Kahit magbayad po ako ng kwarto dito, hintayin ko po siyang Gumaling? oo. Hindi, hintayin ko siyang mawala na Yeah. lang sa tabi ko kaysa naman kumbaga ko na siya, Listening di ba? siya, Oo. yeah. So hinintay ko siya. Hinintay ko lang siya. Parang yung isang buong araw na 9 AM kasi naghihingalo na siya, 9 AM. So hanggang 11 PM, Yeah. nakatingin lang siya sa amin. Nakatingin lang siya sa akin, hindi niya inaalis yung tingin niya sa akin. Kaya nandun lang ako sa tabi niya. Tapos, nung mga bandang mga 10:30, sabi ko, Lala, halika na, tulog na tayo. Mm-mm. Paghiga ko, doon na siya. Parang hinintay niya lang akong, tabihan siya matulog. You fought well, me. And I'm so proud of you. And thank you for really fighting for Mulan. Parang siya yung hindi siya yung, hindi siya yung naging yung hirap. Hindi. Natulog lang siya sa tabi ko. Yeah. Parang pag sandal ko talaga sa kanya, sabi ko, Yeah. pahinga ka na lang, nandito lang ako. At peace na yung bata. Pumigit na siya, ganun. Pumigit lang siya. Ano yun? Parang lang siya. Parang nagpaalam lang talaga siya sa Yeah. akin. Let's take a second para i-remember seeing Mulan. And we all know that it's the news is very sad. The story is very sad. But we're doing this kind of podcast to remember all the fur babies na nagbigay ng malaking impact sa buhay natin. Nagturo kung paano mabuhay, Oo. kung paano magmahal, kung paano lumaban sa buhay. Even though how challenging life is, how tough it is, even though life gives you Charmaine. Anong Charmaine? Tangerine. Hindi ko alam yung Charmaine. Our fur baby, nawala man sila sa life natin, let's remember them. Have this moment to remember them. And say thank you because dumating ka sa buhay ko para turuan ako ng buhay. Oo, ang dami ko natutunan din sa mga fur babies ko talaga. Sa mga hindi din kasi talaga nakakalam dati din kasi talaga akong Shih Tzu? hindi, Shih Tzu. Hindi. Pero, hindi. Poodle.
Kunin mo na yan. Tagay mo na tayo. Tagay. Kumbaga dati rin kasi ako talagang, kumbaga, labas dito, inom. Ganun ako dati nung wala pa akong fur babies. Ganun ako, inom tayo dito, bar, ganon. Sa mga hindi nakakalam, ganun talaga ako dati. Pero nung dumating yung mga batuta, ang dami nilang tinuro sa akin. So parang naging ko sila, hindi na ako hindi na ako umiinom. Yeah. 'Di ba? Yeah. Kapag nagiinuman tayo sa bahay, hindi na ako umiinom talaga. Parang nakikipagkwentuhan lang. Ang dami tinuro sa akin ng mga ang dami nilang binago. Maging disiplinado. Oo, totoo. At saka ang dami nilang binago talaga Maging sa mas buhay. mature sa buhay. Mas iniisip, dati wala akong iniisip. Ngayon mas iniisip ko na talaga kung paano yung future namin. Yeah. Yung future nila. At ang ganda kasi parang naging full-fledged ka ng pagiging isang fur parent. Oo. Trabaho. Na tinanggap mo yung responsibilidad na parang tao to. I will take charge. Aalagaan kita, pababakunahan kita, bibigyan kita ng sapat na makakain araw-araw. Alam mo parang, thank you for doing that. And I hope, ako mismo, sinasabi ko to sa lahat ng mga tao, please, sa lahat ng gagayahin ninyo, isa sa mga tao na pwede nyong gayahin si Karen when it comes to taking good care of your fur babies. Because she's someone. Tarantahin akong tao eh. Oo. Konting, magsuka lang ng dilaw yan. Oo. Ay, ipacheck nyo yan. Totoo yan eh. Hindi kumain ng isang araw, ipa-check up nyo yan. Totoo. Kumbaga, kasi nga sa dami na ng pinagdaanan ko, sa dami na nawala sa akin, parang mas naging aggressive kasi ako sa pagdating sa health nila. Totoo. So, annual check-up sila every 6 months. Di baling mo lang matira sa akin eh. Ganon. Basta na bibigay ko yung mga pa-check-up sa kanila kasi magkano check-up. Alam mo, isang aso pa nga lang, umaabot na yun, 5,000, 6,000 na check-up, diba? Tapos mga gamot pa nila. So, sa bahay, makikita mo, ang cabinet namin, puro vitamins nila yan. Kasi nga, mas marami pa talaga gamit yung aso, guys, kaysa sa akin. Ang cabinet namin doon, pagbukas mo, puro damit nila yan. So, parang, talagang maraming tinuro din sa akin talaga yung mga fur babies ko pagdating sa buhay ngayon. Puro talaga ako ngayon, guys, trabaho para sa dream house nila. Ganyan. Yeah, totoo. Kasi Grabe. palipat-lipat kami ng bahay eh. Totoo. Alam mo, ang liit-liit lang ng bahay namin noon. Talagang maliit lang yung takbuhan nila Coco. Ang dami naming nilipatan. Hanggang sa nakalating na nga kami Muntinlupa. Baka susunod nga Batangas na to. Kung saan sila. Kasi ang inuuna ni Karen, yung comfort ng mga fur babies niya. Just so you know, minimum 30 Shih Tzu si Karen sa bahay. Pagpasok mo, onti ng tao, pero tahanan talaga ng Shih Tzu yun. Oo, hindi namin. Hindi ng tao talaga. Sila talaga ang naka 24 hours aircon po yung mga aso. True. Kaya imagine kung ano yung ginagawang kayod ni Karen araw-araw. Hindi na nga kami minsan natutulog ni Ira. Nakakatrabaho eh. Totoo yan. Oo, Ganun po dami. siya. Alam mo yun, malaking factor ng mga decisions ni Karen sa buhay ngayon. It's because of her fur babies. Kaya sana magsilbing aral sa atin na parang having a fur baby is not just, a status symbol. Cute lang siya. Hindi lang siya pa-cute. Hindi lang siya pa-clout. Display. Hindi siya pa-display. Hindi lang siya It's display. a responsibility, a full-fledged responsibility na kailangan mong panghawakan habang buhay. Habang nandyan sila. Dahil buhay yan. And in return, kaya nilang ibigay yung pagmamahal na matagal mo nang hinahanap. Period. Na hindi kaya ibigay ng jowa mo. Joke lang. True lang. Alam mo yun? Oo, yung love na walang kapalit. Kumbaga, parang ang gusto lang nila ng mga fur babies natin is yung love talaga natin. Yung umuwi tayo araw-araw sa kanila. Makita ka nila, maamoy ka nila. Oo. Yun lang yung gusto nila. Alam mo ba, we've been looking for that kind of love way before. Pero all this time pala, yun yung klaseng pagmamahal na binibigay talaga ng mga fur babies natin. The unconditional love that you can never explain. Oo, sobra. Magical feeling. Totoo. Oo. Iba yung pagmamahal talaga ng mga fur babies. Mga fur babies diba? Alam mo yung parang, yes, so sabihin na natin na it might sound cliche, na parang hindi unconditional love talaga yung binibigay ng fur baby. Try it!
Oo. But before you try it, you have to make sure that you are fully pledged, realize na, okay, it's three-dimensional, realize na talaga ako na mag-aalaga ako. Oo, Pero kasi try it. Totoo, di ba? Hindi lang naman kasi siya puro love lang eh. Oo. 'Di ba? Kailangan din talaga ng magastos din talaga. Period. Yun, reality talaga, magastos talaga ang mag-alaga. Kaya lagi kong sinasabi, ginusto ko yung ganitong karaming dogs. Kailangan kong magtrabaho para Panindigan to. maibigay ko sa kanila yung Totoo. mga pangangailangan nila Totoo. araw-araw, 'di ba? Kaya yun, zombie na ako. Tignan nyo naman magana yung ilong. Yung eye bags. Magana yung kakatrabaho ko. Minsan nga nagla-live pa kami ni Ira ng anong oras na kami umuwi. Kinabukasan magla-live. Magla-live pa sila sa bahay. Ganon. Minsan nga ganon. gagawin pa niyan. Galing kami sa photoshoot para sa isang campaign. Tapos, pag uwi niyan, naka-makeup pa yan. Magla-live pa yan. Magla-live sila, Tapos, di ba? kinabukasan may live kami. Gagawin yan. Paus siya. Pagod siya. May sakit siya. Tapos magbablog pa ako niyan. Siyempre, Bablog pa, oo. promotion, kailangan Oo. kayo din mo talaga. So, talagang kapag for parents ka kasi talaga, iisipin mo talaga yung... Ang lagi ko kasing iniisip, Ira, kapag kaya ako trabaho ng trabaho, pag nagkakasakit sila, meron ako mahuhugot Totoo. para sa emergency funds pa nila. Totoo. Yun ang lagi kong iniisip. It's all in preparation, no? Into something. Kasi syempre ayoko naman yung ayoko naman yung kumbaga hihingi ako lagi ng tulong sa kanila na Totoo. guys, tulungan niyo naman kami. Yung Totoo. parang gano'n, 'di ba? Yeah. Kumbaga hangga't meron pa akong mahuhugot Oo. kasi tinatrabaho ko 'yan para sa kanila. May gagamitin ako para sa mga ano nila. Totoo, ang ganda ng sinabi mo na yun na hindi, kasi maraming ganun eh. Parang, hindi naman natin sinasabing mali, wag gayahin, Oo. alam mo yun. Parang, di rin naman po namin dinidiscourage. Pero, nakaka-proud na ikaw mismo, you have 30 Shih Tzus sa bahay. Pero, you take responsibility, ownership na parang, eto dahil ginusto ko tong ganito kadami na to, hindi Kailangan ako ko magtrabaho. manghihingi, kailangan ko Ang minsan ang hinihingi ko lang talaga ng tulong sa kanila, bili kayo ng products Totoo. namin. Bili Yan. kayo ng mga products namin para sa mga gastusin nila, Coco. Kasi yung mga products na binibenta namin, talagang sa kanila lahat yun napupunta, yung pinagbentahan nun. Example pa lang, si Coco pa lang guys, nasa 30,000 na a month niya, mga maintenance niya. Kasi, yung sa liver pa lang niya, 2 vitamins na, tapos yung isang liver niya na vitamins, 1.5 na yun. Ilang araw lang, parang 20 days lang na. Basta marami na din kasing maintenance si Coco Actually, pero ngayon medyo nakatipid ako, Ira. Hindi na Kasi? siya nagme-maintenance sa mata eh. Wow. Tinigil ko yan kasi Oo. nga, nung nagsimula siyang mag-pet mara, tapos Yeah. nilalagyan lagi ng salmon oil. Napansin ko yung luminaw yung mata ni Coco. So, Galing. tinigil na namin yung sa mata. Kasi yung sa mata niya, 2,500 ako doon. Every week, Yeah. pampatak niya lang sa mata yun. Yes, pakita lang tayo dito. Eto itsura ni Coco dati. And then eto ngayon. Nakatutulog kasi yung bata dito sa gilid. Nandito eh. Pero just so you know, for your information, I mean, we're not selling here. You know, parang it's a testimony of Karen. It's, first of all, I'd like to clarify that it's not a medication. Hindi medication It's yun. not a medication. It's a supplement. Oo. Okay? Supplement po. Po, hinahalo sa pagkain. We're not selling here. I'm just saying na yun po yung naging testimony ni Karen. Oo. Okay? Pero, yun nga, mabalik tayo dito na parang, kaya yung sinabi mo na parang ang dami na ang daming mga gastusin nila. If you want to support Karen, if you want to support the Batuta, if you love them to continue the contents dahil isa ka sa mga napapasaya ng mga Batuta, please, bumili po kayo ng mga products because it's not just products for your fur babies as well. It's really amazing. Maganda po yung mga appetite booster nila, yung mga shampoo, yung mga pang ano. Talk about it, Me. As in, sabihin mo sa kanila. Siya talaga yung meron kami kasing binibenta talagang mga shampoo, tapos meron kaming mga ang tawag to oil remedy para sa Oo. mga yung mga treats ganyan. Small business lang Yeah. naman po para lang pang dagdag gastusin kasi talaga yun nila Yeah. Coco. Ayan. So, yun sa Orange Up, charit. Orange up, sa Basta black siya. up. Black Up. May blue up ka ba? May blue. Ay, wala. Wala kang blue up. Pwede Doon mo lang na sila nanonood.
Pero ayun, sa Orange, for Ma'am kay Main Branch, baka naman, order kayo. Order kayo. Mga products nila ko. Plug. Oo. Para Ayun. sa kanan. Sige, Mi, balik lang tayo sa sa story natin. Ngayon, kay Mulan and sa mga batuta na nawala. Like, balikan natin sila Kari. Si Si Kelly. Naku, Si iyak si Pare. Kisses. Oo. Alam mo yun, si Pare. Si Pare. Pare, halika niyo, pakita ka dito. Si Pare, ang tattoo niya, si Kelly. Si Kelly. Totoo. Oo, si Kelly naman sa kanya. Kami, just so you know guys, ganito po katindi po yung namin, yung friendship namin nila Oo. Karen. Nung mga panahon na nawala si Mulan, nagpatato siya ng Mulan. Nagpatato Pakita siya. mo ng tattoo mo, dali na, halika, Pakita mo pakita na mo yung ng tattoo Kelly mo. mo. Tapos si Pare hindi na to jowa Dito daw, guys, eto po, lilinawin ko na lang po. Yes. Lilinawin ko na lang po ito Ayan, si Kelly. Hindi po niya to jowa. Pinsan ko po si Pare. Pinsan niya si Pare. Dahil pare-pareho po tayo. Nung una ko nakita si Karen, akala ko jowa niya tong si Pare. Hindi, kasi actually pinipilit ko lang siya sa lagi sa... Dito. Pinipilit ko lang kasi talaga si Pare, guys, sumali sa mga vlog. Sa mga vlog, Sige, totoo. sali ka na. Saglit lang naman. Ganun. Pero yon, para maliwanagan na po ang Malala. lahat. True. Lalaki po ang jowa. Straight po si Karen. Opo. Pero I love LGBT. Yes, LGBT under. Puro LGBT talaga yung Yes, tropa ko. LGBTQ siya actually. She's an ally. Yes. Iaalay na to. Ayan. So, si Pare po ay pinsan ko po, Pinsan, Pinsan po. Sa mga Yes. nagko-comment po na jowa ko po si Pare, ha? May So, jowa yun. po iyan. Sabay-sabay kami mga nagpatato. Sabay-sabay. Marami kami. Nagpatato siya ng Na-influencer Mulan. ko siya. Nagpatato siya ng Kari. Nagpatato ako ng jowa. Si Ira din, guys, wala din talaga siyang tato. Wala akong tato. Inumpluwensyahan ko lang siya, tara na, magpatato ka na. Lahat na kami may tato. Siya po ang dahilan. Sisihin niyo siya kung bakit ako may tattoo ngayon. So, kung ibabash niyo ako, just so you know, kaibigan ko to. Actually, Ira, si Sarah din, di ba, nag-comment siya. Siyempre, si Oo. SJ din. Si SJ din, oo. Tropa-tropa din natin. Ginawa ng mga followers namin, pinuntahan siya sa page, sa Facebook niya ba? Sa Yeah. profile niya, doon siya binash ng binash. Ginas. Sabi sa akin ng pinsan ko, "Huy, Kai, sabi mo naman sa mga pinsan mo ko, niloloko ko lang naman kita. Inaway-away na nila ako." Pero dun mo mapapatunayan Yes, na so thank you sa pagmamahal niyo sa amin. mahal na mahal ng mga Oo. tao kayo. Sobra, thank you so much po. Grabe, no? Tsaka siguro, Mi, kaya din ako talaga, kahit na ang dami naming pinagdadaanan trials, kaya rin ako talaga nagpapatuloy. Kasi nga, yung mga tao din, humuhugot din ako sa mga fans namin ng lakas, yung mga comment nila na, "Go, Mami Kai, kaya mo yan," ganun. Kumbaga, sige. Nakaka-motivate, no? Nakaka-motivate. Namomotivate nila ako. Kasi nakikita ko talaga yung pagmamahal talaga nila. Yeah. Hindi lang kalakoko pati din kasi sa akin. Kumbaga, yung suporta talaga nila, kaya hindi din talaga ako sumusuko. Kasi, totoo lang, yung kailalan, ayoko na. Mm-mm. Ayoko na mag-vlog, ayoko na. Mm-mm. Parang ganun na ako nun Lagi na lang ako nakahiga. Mm-mm. Nawala na ako ng motivation. So, Yeah. inaano ko, yan, kayo, syempre, araw-araw kasi sila Ira, guys. Nangungulit. Pumupunta sa bahay kasi Yeah. kasi nga hindi ako kumakain. As in, hindi na ako kumakain. True. Pinipilit na lang ako ni Ira, kumain ka nga. Sinusubukan ko na siya. Oo, kaya sobrang nangayayat din talaga ako nung nawala din si Lalan kasi as in talagang lahat sila pumipilit na lang sa akin, guys, kumain ako talaga. Yeah. Sinusubuan ako ni Ira. Tikman mo to. Wala ka na yung choice, kakainin mo na Nasa lang. bibig ganun. niya na Oo, ganun na talaga, guys. So, tapos yung mga comment ninyo, yun talaga din ang nagpatatag talaga din sa akin. So, thank you. Thank you, guys. Oo. Thank you. Aw. Thank you. Kasi, Thank you. Oo, kasi nandun ka lagi talaga. Araw-araw talaga siya nandun. Pagkagaling niya ng trabaho, pupunta na yan sa bahay. Oh, alam niyo na kung bakit ako lasing nun. Guys, sorry Lagi siya Yung mga nasa staff bahay. natin dito. At kung bakit ako lagi ang lalim ng mga eyebags ko. Ng mga nakatandaan niyo yun, lagi akong lasing. Sabi ko nga minsan sila punta mo rin sila doon. Oo, punta tayo dun minsan. Pero balik, nasa podcast tayo Ay, nasa ngayon. podcast pala kami, guys. Nakalimutan na Wala natin pala yung kami sa podcast tayo. Wala pala kami sa inuman. Pero yun nga,
ang sarap din na, at ano din, maraming salamat kasi parang inayaan mo ako na na pumasok sa buhay mo and then maging kaibigan mo. Baka ikaw, mahalin hindi yung kaya tayo dala. Uy, bakla, itigil mo yan. Ira! Tay! Give me permission, susuntukin ko lang to. Hindi kaya Ira? Tigil mo talaga to! Tayong tinadana. May branding dito. Huwag mo kong ilabas yung demonyo na ako. Naku, mas babae pa yun sa akin. Mag-move muna tayo! Cheers muna para mag-move on. Go. O, diba? Mas maarte pa siya. Yan. Ngayon, given that, nawala sila, sa tingin mo, Mi, ano pa yung, sige, lagay natin sa sitwasyon ni Mulan. Sa tingin mo, ano yung regret mo na sana pala ginawa ko to ng mas maaga? Ako talaga, kay Lalan, kasi dati kasi natatakot ako ang tawag dito, kapon. Mm-mm. Kasi nga, natatakot ako kasi, surgery na, Yeah. major ba, di ba? Parang talaga siya, bubuksan, hindi katulad kasi sa male, di ba? Tatanggalin lang yung nila. Ito kasi, nakakatakot, kasi pwedeng hindi magising sa anesthesia, yung dogs mo, di ba ganon? So, may takot ako ng ganon. So, ang regret ko talaga, dapat ipakapo. Habang maaga pa. Ganon. Kasi kumbaga may sila, kumbaga parang nasa genes nila. So, Yeah. kaya Nami, si Hershey muna, yung unahin namin. Kumbaga nire-ready na sila for kapon talaga. Kapon ng solusyon, guys. Oo, kapon talaga, guys. Lalo pag babae talaga. Yun talaga ang regret ko. Miski kay Tita Kelly, yun din yung regret namin. Pero, kasi di ba si Kelly nawala din siya sa pyometra. Uwi na muna ako, Mi. Papakapon ko lang tong anak ko. Baka nakin mo kahit isa. Yun nga, totoo yun. Sabi nga ng boss, kapon ng solusyon. Totoo. And then last week, we had a podcast dun sa mga vets naman. Sabi nila, malaking factor yung kapon sa health nila. Kasi, number one, it's very good when it comes to helping them sa factor din yung behavior nagbabago. Pangalawa, kung gusto mo parang medyo maayos yung behavior nila. Pangalawa, para ma-prevent yung pagdami, yung pangalawa parang yung mga unexpected na pagdami nila. Pangatlo, mape-prevent din po kapag napapakapon po natin ang ating mga alaga. Sa mga ganong sakit talaga. Sa mga ganong mga sakit. Pang-apat, ang dami guys. Pang-apat, pagka na-prevent po natin yung pagdami po ng mga aso, yung mga stray dogs and cats, mababawasan po kahit yung rabies. Totoo. Makokontrol po natin. Kaya po, magpakapon po tayo! Yes, kaya yun talaga yung regret ko, Ira, na sana pala hindi ako natakot. Totoo. Kasi natakot talaga ako. Kaya, sabi ko nga, Seb, diba, wala naman perfectong parents, pero ako kasi talaga is may nervous talaga ako pagdating sa mga aso ko. So, yun yung regret ko talaga, na hindi ko naagapan na ipakapon. Yun talaga. Aral, yes. Aral. Yun talaga yung naging aral sa akin. So talagang sila ngayon lahat nakaschedule po ng kapon talaga. Lalo yung mga babae ko, inuuna ko talaga ngayon. Prevention. Yes. Simulan natin ng mas maaga. Mas maaga, mas mabuti talaga. Ipa-vaccinate, do all the core vaccinations. Kapag meron pong naramdaman, kilalanin po natin yung mga alaga natin. Kapag merong konting change ng behavior, hindi kumain, pwede na po natin dalhin sa vet. Dali na agad Mismo sa sabi ng mga vets namin yan here during the podcast last time, sinabi mismo na kapag sa tingin mo nagbago dahil kailan mo naman yung behavior ng mga fur babies mo, tapos hindi kumain, itakbo mo na. Kesa naman pumunta ka pa sa kung anong application at magmanood ka ng ibang mga tutorial, mag-home remedy ka, nakasama pa, nakinig ka pa sa kung sino-sinong mga advice ni Poncio Pilato. Totoo. Nakasama pa sa alaga mo. Kung gusto mong mapahaba yung buhay ng fur baby mo, habang maaga, agapan. Yan din talaga din yung guys, yung isa sa mga talagang sinasuggest ko talaga na kapag may naramdaman yung mga fur babies natin, talagang pa-check up talaga. Habang maaga pa lang, no? Walang masama sa mga herbal, pero kailangan pa rin talaga nilang matingnan ng eksperto. Sila ang yung mga vet natin ang nag-aral
sa nang matagal na panahon Mhm. para sa mga dogs natin 'di ba? Sila yung Exactly. mas may alam niyan. Oo, credible enough. Pakinggan nyo sila pag sinabi Huwag nila tayong yun. basta-basta Respetuhin. nagpapainom. Totoo, wag Huwag basta-basta nagpapainom magpapainom ng na kung gamot. ano-ano. Totoo. Respetuhin sila yung nag-aral doon. Ang dami nilang ipinagdaanan diyan para maano Exactly. maano- Years of oo. experience. Maano yung mga Expertise. And sila mismo yung expert po para po sa ating mga small animal companions. Lalo na guys, hindi naman nakakapagsalita yung mga fur babies natin. Agreed. So talagang kung napapansin na natin talaga na sila matamlay, hindi na kumain, ay takbo mo na agad. Takbo na agad talaga. Yeah. We want to cherish them. Yes. Alam mo yun? Yes, we honor all our fur babies who crossed the Rainbow Bridge. Pero it's also our responsibility for parents na i-prolong yung buhay ng mga mahal Totoo. nating mga fur babies. Ang dami ko rin talagang natutunan pagdating sa pag-aalaga. Yeah. Ang dami ko natutunan. Mhm. Kumbaga, yung mga nawala sa akin, mas naging, ko talaga sila parang, naging lakas ko talaga silang parang talagang, marami talaga ako natutunan guys, nako. Sabi ko sa inyo, kailangan nyo talagang, marami matutunan sa pag-aalaga. Kasi, kumbaga, wala, basta, bet talaga ang Yeah. pag may, Actually, kung sa tingin mo nako-confuse ka na parang hindi ko alam kung gagawin ko parang gusto ko matuto sa pag-aalaga, punta ka ng vet clinic, tuturuan ka nila. yes. Or nood ka ng Pet Mara Podcast. Dahil dinibit-bit po namin yung mga responsible for parents here, mga people with authority na nagtuturo po ng tamang ng responsible for parenting vets. Yes, ang dami po namin nun. Yeah. Before we wrap up yung yung podcast natin. Eto. Imagine Ay, iiyak na naman ako dyan. Bala ko ka dyan. Imagine, nandito si Olo! Kari. Si Kelly mo po Ay, dyan. naku talaga. Kari, Kelly, Togo, Kisses, Ala, paiyakin talaga niya ako, nakakabuisit talaga. and Mulan. Kakausapin mo sila in general. Ano ang gusto mong sabihin sa mga bata? Ay, naku, si Ay. Paiyak ka talaga, nakakainis ka. Ang dami ko na ditong luwa, oh. Ayan, sige. Ano lang? So, kausapin mo yung mga bata. Let's put it in that situation. Nandiyan si Mulan, no? Tapos, nakatitig sa'yo, imagine the eyes. Imagine the wiggle. Ako naman kasi talaga lagi, kahit nga wala na sila, lagi ko pa rin, kinakausap yung mga ash nila. Yeah. Lagi ko lang sinasabi na mahal ko sila, ganun lang. Si Aya na kasi. ang And pangit thank ko. you. Oh, thank you. Sa years ng, marami rin ako natutunan sa kanila. Thank you. Basta yun lang lagi yung sinasabi ko sa kanila. Kahit kalako ko talaga. Love na love ko sila. And hintayin ko sila bumalik. Yeah. Balik Kayo kayo. Balik kayo. Balik kayo sa Balik akin. kayo. Kahit Totoo. iba na yung mukha nyo. Oo, balik kayo. Kung totoo man yung story ng A Dog's Purpose, Oo, balik kayo. bumabalik talaga sila. Because meron silang, they want to come back and they still have purpose in your lives. Diba sabi ko nga sa inyo nung nawala, diba di ko pa nasasabi sa kanila nung nawala kasi si Lalan, hindi ko rin alam talaga na nabuntis si Nana. Si Nana, totoo. Pag uwi ko ng Muntinlupa, nasabi sa akin ng nanay ko, buntis daw si Nana. Ngayon, ayun, may baby ako ngayong inaalagaan, 3 sila. Yeah. And yung isa dun, ang liit-liit niya, parang si Lalan nung baby. Nag-iisang babae. Isang babae. True. Sabi ko, baka bumalik. Hopefully. Kaya marami nag-aabang Yeah, totoo. sa paglaki ng baby na yun. Hoping and praying. Bulangan, come back. Kisses, come back. Mm-mm. Kari, Kelly, Balik ka. Togo. Yes. And, sabihin mo natin na kung sakali man na the story of A Dog's Purpose na bumabalik is not true. Maraming salamat sa mga fur babies natin na pumunta sa buhay natin na tinuruan tayo ng buhay. Kaya yung mga fur babies natin, kung kayo pan po ay nakikinig ngayon, nanonood ngayon, hawak niyo ba yung mga fur babies ninyo? Kung hindi, puntahan niyo, kunin ninyo. Yakapin nyo sila. Kunin mo si i-kiss nyo Mi, sila. kunin mo si Coco. B-boy, baka naman gusto mo dito Halika, dali. B-boy, halika anak ko. Halika, Boy. Coco, halika. Kay mama, halika na. Kay mama.
Kasi sabi niya, Tita Ira kasi medyo maaga pa. 11 na po ako nagigising sa bahay. Ganon. Alkidali. Tulog pa daw dapat siya. Ito na yung moment. Oh, yeah. Hawakan ninyo yung mga fur babies ninyo. Ayan binigyan namin kayo ng time para kunin yung nyo mga fur babies nyo Hawakan nyo sila. I-kiss nyo sila. Ganyan, no? I-cherish nyo sila habang nandyan pa sila. Kasi, pagka everyday gawin nyo yon. Everyday nyo silang i-hug, i-kiss. Diba? everyday. Ako nga kahit ang dami kong fur babies, diba? Totoo. Sige, ikaw naman. Hindi man kasing haba yung buhay nila ng buhay natin. Kung pwede lang. Kung pwede lang. Pero Kahit tinuro ng mga fur baby natin kung paano ang totoong pagmamahal. Pinaramdam nila yon at utang natin na ibalik yung pagmamahal na binibigay nila. Yun lang naman yung gusto ng mga fur babies natin. Yung love natin. We've commemorated a lot of memories here in this podcast, and we hope at least sana naman nagustuhan nyo to, no? Kung nagustuhan nyo to, pakiusap naman, i-share mo naman ang live na to. Ang live! Nagusto na mag-live selling. Live selling ba to? I-share mo naman ang podcast na to. Bigyan mo naman kami ng isang malupit na like. Mag-comment ka ng pinaka nagustuhan mo or mag-comment ka ng natutunan mo dito sa ating podcast. And kung ikaw naman ay merong story suggestion, ipadala lang po sa aming community page. Join us at Petmara Pomeli. And we have our vets, we have our ambassadors, we have our KOLs or all our responsible for parents in that group na inaantay ka. Mag-comment ka lang ng iyong next story suggestion or kung gusto niyo ng part 2 nito. Anong gusto niyong topic na gusto namin? Actually, sobrang dami pa talaga nilang hindi alam. Hindi nyo pa alam. Totoo yan. Ano lang muna, in the surface level, introduction. Madami Ganon. kayong hindi pa alam. Kung gusto nyo ng part 2, tatarin nyo yung comment section ng part 2! That's pretty much it. At magkita-kita tayo sa next na episode. Me, I love you. Thank you so much. Thank you so much din sa Thank you. pag-invite. First time ko mag-podcast. Maraming salamat, Bembem. Thank you, Mi. Bye. Thank you po. Bye-bye sa mga bata. Bye-bye! Ay, hindi ko kaya. Ang bigat ni Coco. Bye-bye! Bye, y'all! Petmara Podcast.